Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding sa DPWH ay luto. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Umaasa rin ako na gagawin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa noon ni Secretary Babe Singson. Nako, dito sa video na to, panigurado mag-iinit ang ulo nitong si Vince Dizon sa privilege speech nitong si Congressman Leviste. Paano ba naman ho mga kababayan, nakaisip na ho ng solusyon itong si Congressman Leviste para ika nga maiwasan na natin yung mga overpricing na yan dyan sa DPWH. Pero bago yan, sang like at sang subscribe, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, bago ho tayo magtungo dyan sa privilege speech na yan, itong si Congressman Leviste, pasadahan ho muna natin ang mabilisan. Itong kabalbalan na naman itong si Vince Dizon. Ano naman kalokohan ito? Ito yung video niya, panoorin natin. Game! Yan. Dito ginapag nung papalitan nitong dalawang to, ni Alcantara at saka ni Hernandez, yung magkano daw to? 300 million ba ito? 300 million na pinagparte-partehan nila. No, pinagparte-partihan nila. Kanino napunta? Yun ang tanong doon. Hindi lang nila. Merong pinuntahan yan, Secretary Vince Dizon. Talagang yarin lamang hindi mo makakuha gusto mo sa Senado. Anak ng tokwa, nagpunta sa Bulacan. Para saan pa yan? Nalahad na yan lahat sa House of Representatives at Senado. Di ba lumabas na yung bulto-bultong pera dyan sa Bulacan First District Engineering Office. Di ba? Hindi na. Para saan? Ano yan? Sa bagay, optics para mapakitang nagtatrabaho talaga yung si Vince Dizon. Oh. And I think it's very important to use this as a symbol. Ano symbol? Ano symbol na naman? Pambira, mamaya niya malamang magre-ritual ka na. Ano yung symbol? Walang symbol pagdating sa mga magnanakaw. Basta kaperahan, kukunin ng mga yan. Kasi kailangan itong buong district office na to, kung saan talagang sumabog itong napakalaking skandalong. Di totoo yan, sinungaling yan. Unang sumabog talaga yan, alam nyo saan? Sa Ilocos Norte. Hindi nga niya maimbestigahan yung mga flood control ni Sandro Marcos dun eh. Imbestigahan mo yung mga flood control sa Ilocos Norte bago mo kami pabidahan na yan dyan sa Bulacan. Kaya ka? Symbolic to din ng pagbabago. Symbolic ng pagbabago. Sabay-sabay kayo intog niyo yung ulo niyo sa ano na yan para magkapagbabago. Anong pagbabago mangyayari? Magkakabukol lang kayo sa ulo. Pagbabago. Sabi ng Pangulo sa akin, bangag ka na naman. linisin natin ang DPWH, reformahin natin ang DPWH para hindi na tumaulit-ulit. Wow. And I think itong gagawin natin ngayon with our new leadership here in the first district of Hindi masaya yung mga katabi mo eh. Kasi nasanay yung mga yun eh, di ba? Bulacan. And I don't envy the job of these two young men here. No, but we will give them the full support. It's symbolic of the changes that we want to make, that the president wants to make in the DPWH. Brad, kay Marcos Jr. daw ho dinililiber ang pera. Paano magkakaroon ng pagbabago kung yung naghahanap ng pagbabago, siya naman ang diniliberan ng pera? Di ba hindi mangyayari yan mga kababayan? Imposible kung mangyari yung sinasabi na yun ni Vince Dizon. Ika nga nitong si Amy Marcos, naglolokohan na tayo dito. Paano magkakaroon ng pagbabago yung Committee on Appropriation, yung itinalaga ng iyong amo maging pinuno ng Committee on Appropriation? Siya ang nagsabi na dinidilibera niya ng pera yung magpinsan na si Martin Romualdez at si Marcos Jr. Ikaw naman Vince, anak ng towa. Wala, tapos na political career niyan. Inaabangan ko si Manong Ted Filon eh. Iniintay ko yung pagsalansa niya dito sa mama na to eh. Wala siya kanina. Hindi masaya pagka wala si Manong Ted. And now, here, instead of this,
Symbolic. Wala tayong ilalatag dito, kundi iisa lang. Ang lalatag natin sa table na ngayon with the help of our partners, sayang wala yung iba nating mga partners from the TWG, ang ilalatag natin sa table na yon hindi pera, kundi solusyon. Wow, palakpakan natin si Vince Dizon. Pambira, ano solusyon? O ibalik yung mga overpriced na DPWH project. Kasi kung hindi pala ibabalik, bakit kailangang ibalik yung original na pondo na ginawa ng nagdaang pamunuan ng DPWH? Di ba? Oh. Kasi kahit na lahat ng mga involved dito sa pagnanakaw na ginawa dito sa First District of Bulacan, ipananagutin natin at malapit na silang mga makulong very very soon. Kailangan pa rin natin solusyonan yung mga problema dito kasi yung mga kababayan natin dito sa Bulacan, sa Hagonoy, sa Kalumpit, sa Baliwag, kung saan-saan dito, binabaha pa rin hanggang ngayon. Yan. Dito ginapag nila. Ayan ako mga kababayan ngayon. Yung solusyon nitong si ni Vince Dizon optics nga, magpropaganda. Yan ang solusyon niya para matapos ang korupsyon sa ating bansa. Pakinggan naman natin. Yung bata na kung saan wala siyang kasamang adik. Ito kasi si Congressman Leviste, hindi sumasama sa adik yan. Diba? Ngayon pakinggan natin yung solusyon nung isang Vince Dizon at ang solusyon ni Vince Dizon sa mga maanomalyang flood control project. Ngayon papakinggan naman natin ang solusyon nitong si Congressman Leviste na kung saan hindi nagsasama dyan sa mga adik. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Game! Madam Speaker, Parang hindi maganda gising nitong si Congressman Lian Leviste kabisado ko na tong bata na to di ba? Pagka ganito ang datingan nito, malamang sa malamang balagbag ho itong video na to. Tuloy natin. ako po ay tumatayo upang maglahad ng isang solusyon sa overpricing ng mga proyekto ng DPWH. Itigil ang biding-bidingan Nako! sa pamamagitan ng pag-rebid ng DPWH ng mga proyekto Yari. hindi sapat ang ibinaba ng presyo sa bidding. Mula pa noong Setyembre, nanawagan po ako sa DPWH na i-recompute at pababain ang mga presyo ng kanilang mga proyekto sa budget. Isa ito sa mga rekomendasyon na ibinigay sa akin ni dating DPWH Secretary Babe Singson na noong panahon ng administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino ay nagpatupad ng across-the-board 10% cut sa presyo ng mga proyekto ng DPWH. Parang di naman natatotoo yan, Congressman Leviste. Nga first time in history na mangyayari daw, ang gusto mangyari na yan itong si Vince Dizon na bababa ang mga gastusin natin sa mga proyekto ng pamahalaan. Nagawa na pala nung panahon ni Panot Panahon nitong si Secretary Babe Singson Pambira. Sinungaling talaga itong si Vince Dizon. Ang isa pa niyang solusyon, ang pag-rebid ng mga proyekto kung saan ang resulta ng bidding ay hindi man lang 10% na mas mababa kaysa sa approved budget for the contract o ABC. Ang dahilan ng overpricing sa mga proyekto ng DPWH ay ang lutuan ng mga bidding. Sa Batangas, ang tawag dito ay bidding-biddingan. Naku po yan. Ayon sa Hoy, Vince Dizon! Tigilan nyo na kasi yung bidding-biddingan na yan Diyan sa DPWH. Lumabas na yan dati diyan sa hearing sa Senado na talagang talamak yung bidding-biddingan diyan sa ahensya na yan. Kunyari magbibidding pero dandil na pala, anak ng toka. Yung palang gusto makapasok ni Congressman, yun na pala talaga tatrabaho sa proyekto. Bira talaga. lahat ng aking mga nakausap tungkol dito sa unang distrito ng Batangas, halos lahat ng mga proyekto ng DPWH ay bidding-biddingan. Hindi tunay ang mga bidding ng mga proyekto ng DPWH. Naranasan ko ito mismo dahil nung ako po ay bagong halal, kinausap ako ng aking district engineer at ipinakita niya sa akin ang listahan ng mga proyektong for bidding sa aking distrito na may nakasulat
na mga pangalan ng mga politikong nagpapondo ng mga proyektong ito at mga kontraktor na kanilang pinili. Ang dokumentong ito ay maaari kong isumite sa Kongreso at maaaring maging bahagi ng isang inquiry ng Committee of Public Works and Highways. Ito ay tugma sa naging testimonya naman ni dating Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing halos 100% ng bidding sa DPWH ay luto. Luto. At mga nananalong kontraktor ay pinipili kasama ng mga natatalong mga bidder. Maging ang ombudsman ay nagpahayag na sila ay nag-iimbestiga sa practice kung saan ang mga losing bidders ay umano'y binabayaran ng humigit kumulang 3% na bahagi ng DPWH contractors sa mga kontrata na tawag sa Batangas ay mananahod. Naging posible ang ganitong sistema dahil kailangan ma-pre-qualify ang mga bidder ng district or regional office ng DPWH at maaaring humanap ang DPWH ng butas sa napakaraming mga dokumento upang i-disqualify ang isang bidder. At kahit manalo pa isang kontraktor, maaari pa rin silang pahirapan sa implementasyon ng proyekto o sa paniningil sa bayad nito. Kaya dahil dito, alam ng ibang mga kontraktor na wala silang pag-asang manalo kung hindi sila ang piniling manalo at madalas ay hindi na lang sila bumibili ng bidding documents. Maraming mga posibleng solusyon upang tuluyang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Isa rito ang reforma sa bidding process kung saan unang isusumite ng mga bidder ang kanilang presyo at saka na lang gagawin ang post-qualification. Sa ganitong paraan, kahit ma-disqualify ang isang bidder, makikita pa rin kung gaano kababa ang kanilang bid na maaaring maging batayan kung nararapat na suriin o ulitin ang resulta ng bidding. Isa pang solusyon batay sa testimonya ni dating Undersecretary Bernardo ay ang pag-auction ng mga proyekto upang maiwasan ang sabwatan o collusion ng mga kontraktor at mapilitan silang magbigay ng pababa na presyo. Sa gitna ng lahat ng pagsisikap na pababain ang presyo ng mga proyekto ng DPWH at kung isaalang-alang na humigit kumulang 600 billion ang halaga ng mga proyekto na ibibid ng DPWH sa 2026, umaasa po ako na sa susunod na pagdinig ng Committee on Public Works ay matalakay natin ang iba't ibang solusyon upang wakasan ang bid rigging sa DPWH. Kasabay rito, umaasa rin ako na gagawin ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ginawa noon ni Secretary Babe Singson na ipa-rebid ang mga bidding na hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa Approved Budget for Contract o ABC. Sa pribadong sektor, kung ano ang ABC mo, hindi ibig sabihin yan ang gagastusin mo. Kung 600 man ang ABC, kung pakiramdam mo ay hindi ka nakakakuha ng tamang presyo, i-rebid mo ang proyekto. Kung sariling pera mo naman ito, makikipagtawaran ka pa para makakuha ng 30% na mas mababa o 420 sa 600 pesos o kahit 10% na mas mababa pa o 540 sa 600 pesos. Kaya ang punto ko, kaya ko nais na ibahagi itong solusyon ngayong araw na ito. Nasa kapangyarihan ng Secretary ng DPWH ang mag-rebid ng mga proyektong hindi sapat ang ibinabang presyo mula sa Approved Budget for Contract o ABC. Nasa kapangyarihan din ng Kongreso
na i-audit ang resulta ng mga bidding sa DPWH at gampanan ang ating oversight function. At ako po ay nagvo-volunteer sa Committee on Public Works para tumulong sa oversight function ng Kongreso sa lahat ng mga bidding ng DPWH sa buong bansa. Nako, yari kayo dito. Yari kayo dito, anak ng toka. Babantayan na kayo nitong si Congressman Lian Libiste. Kung ano yan, napakalaking tulong yan sa sambayan ng Pilipino. Ngayon mahihirapan na magnakaw yung mga congressman. Naalis man niya, nasuspindi man itong si Congressman Kiko Barzaga. Meron pa naman ho tayong Leandro Libiste ngayon dyan sa House of Representatives. Paano na lang pagka walang ganyan na nagsasalita, di ba? Kawawa Pilipino, pambihira, di ba? Buti na lang ho talaga kahit papaano meron pang mga mga individual na hindi pa kinabitan ng kasakiman, di kagaya ng mga congressman diyan na talagang nagsitandaan na lang ho silang magnanakaw no. Upang matiyak natin na walang pera ng taong bayan ang mawawala sa lutong bidding o bidding-biddingan sa DPWH. Maraming salamat. Majority Leader. Madam Speaker, I move to refer. Nagkamayan silang dalawa ni Eli. Panoorin nga natin kay Eli. Panoorin natin. Game. Elijah Rumboa, San Fernando of Party List, Kamanggagawa, is hereby recognized for his privileged speech. Privilege speech ni... Maraming salamat po, Madam Speaker. Madam Speaker, distinguished colleagues, sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, magandang hapon po. Ako po ay tumatayo sa usapin na apektado ang bawat manggagawang Pilipino, ang kalagayan ng social security system sa ating bansa. As a term and concept, social security is a lofty and admirable goal. It posits that the protection of the vulnerable and downtrodden is a collective concern Narinig ko na naman yung downtrodden. Naalala ko yung obligado. worthy of serious investment by the state and its citizens. Indeed, since their inception, the importance of welfare safety nets has been recognized globally both as a moral and economic imperative. Kung maayos ang takbo ng sistema, ating inaasahan itong seguridad bilang pundasyon ng ating kalayaan. As Franklin Delano Roosevelt, the American president who signed the Social Security Act into law said, "True individual freedom cannot exist without economic security and independence." Kinikilala ng sistemang ito ang takbo ng ating buhay. Ang gulong ng palad, ika nga. Minsan, tayo ay nasa itaas, mayroong maayos na trabaho, disente ang pasahod, may ipon, malakas ang katawan. Gayunpaman, hindi maiiwasan ang pagbaba ng ating buhay. Magkakaroon tayo ng sakit. Maaaring maaksidente, maharap sa trahedya, tatanda at manghihina ang ating mga katawan, mamamatay, mauupos ang ating ipon, o hindi kaya mawawalan ng trabaho. Sa ilalim ng prinsipyo ng Social Security, hindi dapat natin kailangang mangamba kapag dumating ang panahong ito. Dahil may Social Security, may inaasahan tayong nakaalalay sa atin, magbibigay ng kapanatagan at pagkakataong makapagpahinga. Masamang pangitain siguro na pagdating sa Pilipino, ang Social Security System ay naging pasiguruhan ng mga naglilingkod sa pribado, na para bang naging insurance company na lang ito, nawala ang konsepto ng panlipunang kapakanan at pag-aaruga, at hindi sa paninira sa mga insurance company. Pero parang nakopya ng SSS ang mga pinaka-hindi kanais-nais na katangian ng isang insurance company. Sobrang hirap mag-access ng benepisyo. Pataas ng pataas ang premiums o buwan ng kontribusyon. Halos magmakaawa na ang mga miyembrong contributor nito para lang makakuha ng garampot na serbisyong mga manggagawa rin naman
ang nagbabayad. Yan. Kaya hindi masisisi ang marami kung wala na ang tiwala ng mga members at contributors sa SSS. Also lost in translation is the principle that social security is a public good which requires government protection and investment. This is codified in our law. Section 20 of RA 11199 or the Social Security Act of 2018 states that Congress shall appropriate funds to meet the estimated expenses of the SSS and from time to time appropriate sums needed to assure the maintenance of its adequate working balance. Despite this, Madam Speaker, the national government has made no significant investment into SSS, expecting the growing financial needs of the program to be primarily shouldered by member contributors. Meron na nga hong kakayahan at mandato ang gobyerno na maglaan ng pondo sa SSS para hindi gaanong tumaas ang kontribusyon at mapalawak pa ang mga serbisyo at benepisyong maiibigay sa mga manggagawa, ngunit hindi ito nagagampanan. This representation is under no illusion that the Philippine social security system is comparable to more robust safety net systems in other countries, like the so-called welfare states. We understand that the norm for analogous models like the US OASDI is to be primarily funded by membership contributions. However, let us not forget that the SSS also has a wider mandate, as it also covers sickness, maternity, and unemployment, which usually enjoy more government investment in other countries. In Thailand, the Social Security Fund works on a tripartite model where the government is a mandatory contributor for areas like retirement and unemployment benefits. More ambitious programs can be found in countries like Brazil, India, and South Africa. This shows that government contributions substantially improve worker security without bankrupting the state. Bilang kinatawan, Madam Speaker, kami po ay regular na nakikipag-usap at nagiging sumbungan ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Bunga po ng napakaraming natatanggap na report ang talumpating ito. Napaka-disconnected, halos wala nang saysay sa buhay ng mga manggagawa sa pribadong sektor ang SSS. Hayaan niyo po't magbigay ako ng ilang halimbawa. Kapag ang manggagawa ay naaksidente, mayroon sanang Employees Compensation Program o ECP. Pero Madam Speaker, sa halip na makatulong sa isang manggagawa na hindi makapasok dulot ng aksidente, mas nagiging pasakit pa ang karanasan ng manggagawa dahil sa napakahirap mag-avail ng ECP, dala ng napakaraming requirements at pagsalalay sa kooperasyon ng employer. Ang mga pamilya ng mga manggagawang yumao o sumakabilang buhay ay hirap makatanggap ng death and burial benefits dahil sa napakahigpit na guidelines. Nako. Buong buhay ng manggagawa, kinakaltasan siya sa sahod bilang kontribusyon sa SSS. Tapos nang dumating ang panahong siya'y na mahinga, ni hindi man lang mapakinabangan ang kanyang pinaghirapan at pinagtrabahuan. This is backed up by data, Madam Speaker. In a small representative sample, the Commission on Audit has found that the SSS has a deficiency of up to 2.9 million pesos in disbursing funeral benefits, underpaying by up to 30% of what is owed. This is not to mention 209 million pesos of late payments which SSS has not released to contributors, in some cases up to 18 years overdue. 18 taon, Madam Speaker, na late. Kapag manggagawa ang late na nakapagbayad ng loan o utang,
napakabilis at napakabigat ng penalty. Pero kapag SSS ang late magbayad sa mga manggagawa, wala man lang accountability. This is the gap between what is written on paper and lived experience. Sa papel, napakaraming benepisyo at kaginhawaan sana ang kayang ibigay ng SSS. Pero sa katotohanan, nalulunod ang mga manggagawa sa gastusin, sa sandamukal na dokumento at legal fees. Ang security na sana'y inaasahan ay hindi na dumadating dahil sa hirap ng mga requirements at mga proseso. It is no wonder that in the latest report of Anti-Red Tape Authority, numero 1 ang SSS sa most complained GOCCs at a whopping 269 complaints. For context, the second placer, Pag-ibig, only had 134 and GSIS, a third, had 37. But it is a sign of the times that the top 3 performers are also some of the most crucial elements of our social safety net. At hindi pa po dito natatapos ang insulto sa mga manggagawa at ordinaryong Pilipino, Madam Speaker. Habang hirap na hirap tayong makakuha ng benepisyo sa SSS, ang mga executives naman nito ay nagpapakasasa at napakasasarap ng buhay. Recently, COA flagged 333 million pesos of employee bonuses not backed up by sufficient justification. Hindi na po bagong issue ito, Madam Speaker. In 2022, the salaries of executives doubled while the institution failed to collect 92 billion pesos from employers. Noong nagdaang panahon ng Administrasyong Aquino, pinatay ang 2,000 piso kada buwan na dagdag pensyon sa mga contributor. Tapos, pinagtanggol ang milyon-milyong pisong benepisyo para sa board members nito. Ganito ho ang ginagawa sa pinagsama-samang pera ng mga manggagawa sa pribadong sektor, Madam Speaker. Pinamumutmod sa mga executives at board members habang tayo, ang mga manggagawa, ay halos manikluhod at maglupasay. Makuha lang ang benepisyong galing din naman sa pawis natin. Pinagtrabahuhan naman natin. Pinaghirapan naman natin. Where is social security? Ang tiyak na may security lang ay ang mga opisyal ng SSS. This is the state of affairs of social security in this country. Napakahigpit ng SSS sa mga manggagawa habang ang mga executive nito ay nagpapayaman. Hindi nakukolekta ng maayos ang nararapat na kontribusyon ng employers habang pinagkakait ang benepisyo ng ordinaryong Pilipino. Late at kulang-kulang magbayad ng benepisyo ang SSS habang nagpapataw ito ng late penalty sa karaniwang tao. Matatawag pa bang social security system ang SSS? O stress, singil, at suffering system na ba? Hindi po ito katanggap-tanggap. We at Kamanggagawa Party List believe that social security can and ought to work for the people, the vulnerable and unprotected. This echoed time and again in the chamber and elsewhere. Those who have less in life should have more in law. This representation enjoins the House to consider common sense, pro-people reforms, which would go a long way to make the lives of our constituents better, even within the bounds of the current system. SSS should increase pension payouts and benefits and not provide hefty bonuses to executives while it remains largely dysfunctional. Habaan pa natin ang unemployment insurance dahil madalas ay kulang ang 2 buwan upang makapagsimula muli. Taasan ang monthly salary credit ceiling upang mapadali ang paghiram mula sa kontribusyon at maipataas ang pensyon na natatanggap. Isabatas natin ang regular mandatory actuarial reviews. Moving forward, let us boldly envision how we can make Social Security truly uphold its objectives. Tie minimum pensions to inflation so that workers don't end up losing money to the increasing prices of goods and services.
Ang hindi na i-remit na benepisyo ng mga delinkwenteng kumpanya ay dapat ibawas sa mga natatanggap nilang tax refund at funding mula sa government contracts. Let us look toward expanding benefits to gig economy and informal workers who as of now have no reliable safety net. And let us move toward a system that guarantees protection for its citizens no matter their lot in life, no matter how much they can afford to contribute. Let us do this, if not just for workers, but for our ailing economy as well. As the International Trade Union Confederation, or ITUC, reports, and I quote, "Social protection is not only an investment in people, but also an investment in the broader economy. It can trigger a virtuous economic cycle that increases employment, productivity, tax revenue, and overall economic growth, especially in developing countries." Ang ginhawa ng manggagawa ay magpapataas sa kanyang produktibidad at siya ring magpapalago ng ating ekonomiya. Later this week, Madam Speaker, we will file a resolution that seeks to review RA 11199 and interrogate issues that ordinary workers have faced in dealing with the SSS. I hope my distinguished colleagues can join us, workers, in this endeavor. Kausapin po natin ang mga mamamayan para makita natin ang tunay na kalagayan ng SSS. This representation also wishes to extend a hand of friendship and collaboration to the workers of SSS, many of whom have entered the agency out of a sense of public service. Let us figure out how to do our jobs to the best we can. Harapin natin ang mga problema ng sistema at gamitin natin ang pagtanggap sa mga kabiguang ito bilang panimula sa panibagong SSS na tunay na makamanggagawa. Madam Speaker, distinguished colleagues, let me conclude with a quote from the firebrand social justice activist Martin Luther King. Ang tunay na malasakit ay hindi lang pagbibigay ng barya sa nangangailangan. Ito'y pag-unawa na ang lipunang lumilikha ng kahirapan ay kailangang baguhin. Inaanay po ang ating tahanan. Pagtulungan nating ayusin ito upang ang bawat manggagawa ay may proteksyon, dangal at katiyakan sa buhay. Maraming salamat po, Madam Speaker, at mga kasama ko sa bulwagang ito. Wala po ano natin. Majority Leader. Madam Speaker. Ay na nga mga kababayan, dito na natatapusin ng ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa Beach Update. Mag-ingat po kayong lahat. Ating Pinas.